Ayan, magandang hapon po sa lahat. Ayan, at tayo po ay dadakon na sa ating pangalawang bahagi. And before that, tayo po ay umawit muna ng isang awitin sa pangunguna ni Brother Ace. Masarap matulog, pero pilitin po natin na itayo yung mga paa natin at umawit tayo sa Panginoon. Kantahin po natin ang Wonderful Grace of Jesus. Ready? Sing. Wonderful grace of Jesus. How shall my tongue describe this? And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgression. Magnify the precious name of Jesus, praise His name. Of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. My transgression, greater than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most reviled, by its transforming power, making me God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the righteousness of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgression, greater than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. The precious name of Jesus, praise His name. Yan, para po sa ating pangalawang bahagi ng ating lecture, ating muling tawagin si Pastor Olan. Sound check. Thank you. Balik tayo sa Ephesians chapter 4. Nasa second part tayo ng chapter 4.
mula verse 8 following, dahil dito ang pangalawang punto natin ay ang mga biyayang kaloob ay mula sa tagumpay ni Kristo. Napakahalaga nito dahil ito ang pundasyon at dito nanggaling ang biyaya ng kaligtasan at biyaya ng paglilingkod. Bunga ng gawa ng Banal na Espiritu. Nakita natin kanina na walang Kristiyano, in short, ang hindi mapapakinabangan at magagamit ng Panginoon sa iglesia. Dahil in the first place, ang pagiging bahagi ng iglesia ay kaloob ng Diyos at ikaw ay kaloob ng Panginoon sa kanyang iglesia. At yamang kaloob ka ng Diyos sa kanyang iglesia, may layunin ka kung bakit ka naging bahagi nito. So you are responsible not only to seek, but to discern kung ano ang kakayahan na maipaglilingkod mo for the edification of the church. At mahalagang mahalaga yun dahil yun ang prinsipyo na gagalawan natin o kikilusan natin para maging meaningful ang membership ng church, para maging edifying ang membership ng church. So beyond your hearing the word, you're having smile with your brother and sister and helping each other, merong particular work ka na gagampanan sa iglesia para sa ikalalakas, ikalalago nito. At itong ikalawang bahagi ay, saan ito nanggaling? Kailangan nating dyan manggaling. Kumbaga, saan ito nagmula? Nagmula. Dahil ang sabi ron sa first part natin ng chapter 4, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. So siya ang siya ang kumuwenta, siya ang nagkalkula anong ibibigay sa iyo na angkop sa iglesia na kabibilangan mo. Kaya parang puzzle yan, isa ka sa ikakahusto ng iglesia. At kung gano'n ang magiging tingin ng bawat Kristiyano na bahagi ng iglesia at magiging bahagi pa, siguro malamang marirealize natin ang sinasabi ng kasulatan. Ang sabi ko nga sa church, ma-realize natin na ang lapit natin sa mga prinsipyo ng bagong tipan. Or else, gagawa tayo ng ating sariling diskarte bilang isang iglesia, diskarte bilang Kristiyano, diskarte bilang preacher. Lalayo tayo. Pero mula sa prinsipyo ng kasulatan, na nariyan naman ang kanilang mga halimbawa, hindi naman itinago ang kahinaan ng church. Hindi naman itinago eh. Malibang makasunod ka sa hakbang at wangis ng Philadelphia and Smyrna Church ng 7 churches, walang rebuke, walang correction, kundi commendation. Pero tingnan mo ang church na ito. Suffering, persecution, and hirap na hirap. Nagpapakatino ang term natin. Nagpapakatino sa buhay Kristiyano bilang iglesia. And the Lord commend them. The rest, yung 5, may pula. Totoong mga churches sila. Pero yung diferensya ay hindi mo akalain. So yan ang mga imahen ng iglesia na maaaring maging salamin sa atin. Anong iglesia, ano itsura ng iglesia sa atin? Ayon sa salita ng Panginoon. Hindi ayon sa sinasabi ng ibang iglesia sa inyo. Hindi silang standard, hindi silang pamantayan, kundi ang Panginoong Yesus na nagligtas sa iglesia. So yan ang second point natin. Chapter 4, 8 to 10, mula sa tagumpay ni Kristo na babalik pa yan sa chapter 1. Ayan ang basahin natin. Chapter 1, 19 to 23. Dahil yan ang backdrop. Diyan natin iintindihin ang pinagmulan ng kaloob na ito ng Panginoon sa mga bahagi ng iglesia na idinadagdag niya mula sa kanyang pagliligtas. Ephesians 1, 19 to 23. Pakibasa po, please. Ephesians 1, 9 to 23.
sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Pinakilala dyan kung sino si Jesus at kung nasaan siya ngayon. Anong ginagawa ni Jesus ngayon? Kukuya-kuya ko doon sa luklukan. Governing all things. Ruling. Reigning now. At yun ay ang mataas na pagpapatotoo ng kanyang paghahari ay inilagay sa iglesia. Kaya napakalaki ng ginagampanan ng iglesia sa usapin ng kaharian ng Diyos, sa usapin ng paghahari ni Kristo. Ikaw at ako, bilang Kristiyano at bahagi ng iglesia, ang pangunahing responsable na ipagpatotoo that Jesus Christ is Lord. Sa ibang salita, that Jesus Christ reigns. Mabuti pa yung ibang mga churches, di ba? Kahit Armenian, Jesus reigns. Yung mga rebap, nagkakagulo kung amil o postmil. Oo. Ngayon, kung may dispensationalist, passing tabi po. Inconsistent yan sa Reformed theology. Pero hindi naman po namin kayo aawayin. Friend tayo, ha? We don't need unnecessary tension. Ano ho? Titiisin namin kayo. Ang tanong, matitiis nyo ba kami? In pursuant to Ephesians 4, forbearing one another. Sa issue ng pagkakaiba yan. Kung nagkasala sa'yo, ano sabi? Forgive one another. Anong qualification? As God in Christ forgiven you. Kaya tiisin nyo kami. Kahit iba kami sa inyo. Ano po? At ginagaranteya ho namin, titiisin namin kayo. Hahabaan namin ng pasensya. Kahit sa inyong pananaw, maghahari pa lang si Kristo sa second coming, masarap man patulan yan, pero tinan nyo yung text. Not only in this age, but into the age to come. Ay, hindi ko alam kung paano mo iikutan yan. Kaya makumbinsi ka na. Kasi dyan natin uugatin ang pinanggalingan ng ating kaligtasan at ang pinanggalingan ng ating kakayahan. Galing yan sa ulo ng church na namatay para sa church. At siya'y nakaupo sa kanan ng Diyos as a mediator between God and man. Ang tawag sa theology yan ay mediatorial kingship. Sa pamamagitan niya, nare-realize ang kaharian ng Diyos. At ang iglesia ang number 1 na responsable at ahensya na ipangaral ang pamamahala ni Kristo. Naalala niyo mandato? Disciple all nation. Di ba? Yung make disciple out of all nation, malambot yun. Ito matigas-tigas. Disciple all nation. Nais ng Panginoon, pasunurin niya ang lahat ng tao. Di ba maganda yun? Ngayon, kung sinabi mo, imposible yun, di sabihin mo, hindi mangyayari yan, Lord. Humilira kay Peter na nagpaalam na mamamatay siya, pero not so, Lord. Pero dahil sinabi ng Panginoon yan at ginarantiyan niya ang kaganapan yan sa pamamagitan ng kanyang presensya, una sa kanyang kapangyarihan, all power is given unto me, tapos yung, and I will be with you always. Kaya ang issue nasa paghakbang ng iglesia, nasa kumpiyansa ng iglesia, sa presensya ni Jesus at sa pangako ni Jesus. O sa pagsama ni Jesus at sa pangako ni Jesus. Dahil nais niya na maging tagasunod ang lahat ng bansa. So, dito, itinuturo ang pinagmula ng ng biyayang kaloob. Kung saan naroon ngayon si Kristo mula sa pamamahala at paghahari bilang tagapamagitan ng Diyos
na kinilala at ipinagdiwang bilang tagumpay sa kanyang mga ginawa. Normally, sinasabi natin yung resurrection of the Lord Jesus Christ na sentrong mensahe ng apostolic preaching, apostolic teaching, the resurrection of Christ. Dahil yon ang nagselyo o yun ang katibayan na tinanggap ng Diyos ang paghahandog ng kanyang buhay bilang kinatawan ng mga makasalanan. Pero matapos ang muling pagkabuhay, umakyat siya sa langit. At bago nga siya umakyat sa langit, Matthew 28, nagbilin siya sa kanyang mga alagad 40 years. Ang systematic theology class ng Panginoon, 40 days. The whole systematic theology ng kanyang ministry, ibinuhos niya ron. Yung hindi nila naintindihan during his earthly ministry, pinaliwanag niya ron. At sabi niya, wag kayong lalabas sa Jerusalem, hintayin niyo ang pangako. And the rest is history. So, yan ang plantilla na nung umakyat siya sa langit, anong ginawa niya ron? Umupo siya sa kanan ng Diyos. Sinasabi ng Hebrews yan, sinasabi ng Corinthian yan, sinasabi ng maraming bahagi ng kasulatan. Dahil yun ay mahalagang baon sa buhay iglesia bilang bahagi nito. That you are living in light of what Christ has done and is doing sa iglesia. Mataas ang pananaw ng Panginoon sa iglesia. Chapter 3, 20-21, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Gaano kahalaga, gaano kataas ang pagtanaw ng Panginoon kay Jesus sa iglesia? Doon lang naman niya inilagay ang Kanyang kaluwalhatian. Doon lang naman niya ipinakikita, manifested ang Kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan saan? Biro mo, baguhin mo ang isang taong sutil, luko-luko, masama, etc. Baguhin mo. At sa pagbabago niya, makawangi siya ni Kristo sa pamamagitan ng iglesia. Biro mo kapangyarihan niya, hindi kaya ng rehabilitation yan. Hindi kaya ng gamot yan. Hindi kaya ng siyensya yan. So, yun ang pinakamatingkad. Kaya nga, kung magpo-profess ng pananampalataya ang isang Kristiyano, hingan mo siya ng confession or conversion testimony. Hindi yun masama. Hindi yun wala kang tiwala. Hindi. Dahil gusto mo, paano siya kinatagpo ng Panginoon? Iba't iba kasi ang treatment ng Panginoon. Sa akin, iba. Sa ibang pastor, iba rin. Pero ang malinaw, may word na narinig, may ebidensya yung bisa o kapangyarihan ng salita na narinig. So, yun ang nagkakaisa ron. So, naging totoo ang sinasabi ng kasulatan. At doon tayo may pagkakaisa. May salitang narinig tayo, may conviction dumating, may kasalanang pinalutang para mula doon talikuran mo ang buhay na yan at magsimula ka bilang tagasunod ni Kristo. So may ganung, yun ang uniform, yung katotohanan yun. Bagaman iba't iba ang sitwasyon. May preaching, may reading the scripture or tracts, o merong nag-share sa'yo. Maraming ginagamit na instrument ng Panginoon. Ngayon, yung kwento ng mga Islam na naginip sila, nakita nila si Jesus, ang hirap nun. Pero the fact remain, nagbago sila. Hindi mo i-deny eh. At they profess to believe in Christ. Issue yan. Lalo na sa Reformed theology na pinakikilos ng theology. Theologizing sa halip ng text. Malaki pagkakaiba nun. Mga reform lang naman na mga problema ron. Yung mga Pentecostal, okay sa kanila yun. Nagkaroon ng pangita, nakita nila si Jesus, nagtiwala sila, nasave sila. Ang problema mo? Hindi, alam mo, kailangan mo makarinig ng salita na theologizing na mga reform niya. Haba na ng listahan. To the point na pinagdududahan yung kaligtasan. Hindi mo na maarok yun eh. Ang tingnan mo, ano yung prutas? Hindi mo makakahon ng soberanya sa proseso ng theological framework.
Hindi makakahon ng Panginoon doon. Hindi. Pero hindi sasalungat sa revealed word ang Holy Spirit. Iyon naman ang ating qualification. Hindi siya salungat. Bagaman pwede niyang gamitin ang kanyang soberanya. Pero hindi contrary to the word. So yun naman ang ating qualification. So upang itatag ang katotohanan ito, hinugot ni Pablo ang awit ng salmista, Psalm 68:18. Nariyan yan sa mga Bible nyo na kinote ni Pablo at in-apply kay Jesus. Ang tawag dyan ay New Testament use of the Old Testament. Lalo na sa usapin ng fulfillment kay Jesus. Ang Psalms 2, ginamit din sa Pentecost. Ang Psalms 110, ginamit din yan sa Pentecost. Proving who Jesus is. The awaited Messiah, the awaited King, Prophet, and Priest. At yan ay nagkakaisa-isa sa apostolic statement kung sino si Jesus using the Old Testament. Alam natin ang konteksto niyan. Ang Psalm 68:18, kung babalikan nyo, na sinasabing tumutuko yan sa pakikitigma o tagumpay sa pakikitigma sa mga kaaway ni David. So una yan, inaawit. Hanggang ngayon, inaawit nila yan. Remembering the victorious battle won by David. At maraming teologo, ang maraming komentary sa magsasabi na yan ay inaawit nila, pinapatungkol nila sa tagumpay ni David. Pero iba ang nakita ni Pablo. Mas nakita ni Pablo na yun ang katuparan ng tagumpay na ginawa ni Jesus. So, isa yan sa rule ng hermeneutic, paano tinitingnan ng New Testament ang Old Testament in relation to Christ. At yan ay bakod natin para hindi tayo mag-wild sa ating imagination kung anong ibig sabihin niya. So, simply put, para kay Pablo at sa liwanag ng bagong tipan, ang awit na ito ay angkop lalo na kay Kristo sa pagtatagumpay niya sa lahat ng mga kaaway. Nagtagumpay na ba siya? Nagtagumpay na po ba siya? Yung hindi sumasagot, hindi pa? Bakit? Hindi kayo believe. Ibang Jesus yun. Sa 1 Corinthians 15, ang huling kaaway na i-defeat ay kamatayan. Kailan mangyayari yun? Pagdating niya. Defeated ng kaaway by His resurrection. At sa atin, in principle, we will be resurrected. Yun ang pangako. Pero sa karanasan, gusto niya maranasan natin yun. At marirealize yun kapag inabot tayo ng Panginoong Yesus. That will be defeated. So yun na lang ang huling kaaway. And the rest, nasa ilalim na niya. He is ruling now, under His feet. Kaya lang, yung full realization, ang tawag natin sa theology, ay consummation of that kingship, hindi pa natin nare-realize. Pero lumakad tayo sa liwanag ng inauguration. Yes, sa theology. Inaugurated eschatology. GMA kasi siyempre. Respect. Kaya kung gusto niyo maging technical, ako, personal lang ako, GMA kayo. I will recommend GMA. 4 years kayo, sunog ang kilay niyo ron, pati buhok. Ano? So, yun ang inaugurated. Pinatikim na tayo ng kanyang tagumpay. Dun sa krus. Objectively, He won. Bagaman ang tingin ng mundo, sino ba yan? Si Jesus, namatay yan. Etc., etc. But by His resurrection, God vindicated His work. Umakyat sa langit. At ngayon, nasa kanan ng Diyos. At yun ang silip na hindi madalas naririnig sa pulpito. Na-encourage nyo yung mga pastor nyo. Pastor, can you preach about the ascension and the heavenly session? Yes! And what Christ is doing now? Oh, He laughs. Psalms chapter 2. He laughs. Tumatawa siya nun. Kaya hindi masama tumawa. Ang masama, nag-iiyakan kami, tumatawa ka.
Others, other spirit, others. Mapagkakamal lang kita, may sapi ka. O may tama, di ba? So, para kay Pablo at sa liwanag ng bagong tipan, ang awit na ito ay angkop kay Kristo. So, bago pa man siya umakyat sa langit, sinasabi natin kanina, Matthew chapter 28, 16 to 20, matapos muling mabuhay at 40 araw na kasama ng mga alagad, ay sinabi na niyang naibigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan, equals authority, sa langit at sa lupa. Therefore, go. So may basis, may legal basis ang command to make disciple from his position at the right hand of God. From his power, all authority is given to me. No wonder ganung kalakas ang loob at katatapang ang mga apostol. Seryoso ba sila sa pagbitbit ng Great Commission? Yes! Mga churches ngayon, depende. Depende. Pag may budget, depende. Pag may time. Kaya nga, nung inaral namin ng Acts, isang taon mahigit, ang reflection, gaano tayo kalapit o kalayo sa mga prinsipyong tinuntungan nila at sa kanilang patotoo, sa imahe ng kanilang patotoo. Hindi na natin makokopya. Pero ang challenge, makasunod man tayo sa anino na iniwan nila. Makasunod tayo. Maka-identify tayo, alam ko yan, totoo yan. Danas namin yan. Parang ganon. Danas namin yan. Not because of our foolishness, but because of our position and conviction sa katotohanan. Katulad nila. So, ganun ang challenge lagi. Or else, anong pakinabang ng pag-aaral kung walang reflection and resolution? So, bumabalik ito sa inihula ng bagong tipan. Deuteronomy 18, merong prophet lalabas sa iyo. Sa Daniel chapter 7, ang Mesias. Acts chapter 2, Psalms chapter 2 and Psalms 110, a priest king. Yon ang description ng personalidad na ito. Tagumpay laban sa kamatayan at sa may kapangyarihan ito, Hebrews 2, 14 to 15, tagumpay laban sa sanglibutan, John chapter 16, yung sanglibutan, hindi yung mga tao o hindi yung nilikha, kundi yung sistema ng pita ng laman, pita ng mata, and pride of life. Tagumpay sa buhay na makasarili, buhay ayon sa sarili, yung doktrina ni Satanas na you will be as gods, knowing good and evil. So yun ang doktrina ng unregenerate. Siya ang Diyos sa kabila ng maraming Diyos. Pero ang totoo, siya ang pinaka-Diyos, yung sarili niya. Mula doon ay isinugo ang banal na espiritu, katambal ng mga katangian, at kakayahang taglay ng mga tinubos para sa pagsunod ng pananampalataya kay Kristo. Yan ang makisig na ipinahayag ni Paul sa Romans chapter 1, verse 5, sa kanyang pagmimisyon sa mga Hentil, chapter 1, verse 5. Kaya sakop tayo in principle sa katotohanan ito. Anong sabi niya? Chapter 1, verse 5. Sa pamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga Hentil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Consistent ba yun sa mandato? Yes. Disciple all nation. Teach them to obey. Ayun yun. Ayun yun. Kaya tayo nangangaral ng mabuting balita, kaya pinakikilala natin ang tao kay Jesus para makapamuhay siya bilang tagasunod ni Jesus. At yun ang mandato sa iglesia. Hindi tagasunod ng sino man na sumusunod kay Jesus, iba yan, kundi tagasunod mismo ni Jesus. Sa liwanag nito, lahat ng konektado sa iglesia bilang katawan kay Kristo na ulo
ay bahagi ng tagumpay na kanyang natamo. So in principle, yung tagumpay ni Kristo ay tagumpay din ng mga Kristiyano. Wala pa lang tayo sa karanasan. Pero in principle, nadyan na yan. We overcome the world. Di ba? Ano sabi ng 1 John chapter 5? Who overcomes the world? 1 John 5? Those who already believing in Christ overcomes the world. Ang natitira na lang talaga, one way or another, ay ang experience ng resurrection. Kaya nga sabi niya, and the last enemy, sabi ng 1 Corinthians 15, dahil ang context dyan ay different kinds of creation. Depende. Kung nasa lupa ka, panglupa yung katawan mo. Kung sa langit, hindi pwede yung panlupa. May katawang panglangit. At yun ay hinihintay natin. Na natatawiran ng kamatayan o dadaanan ng kamatayan. Kailangan nating mamatay para mapalitan ng katawan. Or abuti ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Ano sabi ni Paul sa Thessalonians? Bubuhayin ng mga patay, babaguhin ng mga buhay sa kanyang muling pagparito. So kaya ang huli talaga ay ang kamatayan. Kasi subject pa tayo sa kamatayan. Nadadali ng sakit siguro, aksidente, siguro, or kung ano man, nakalimutan mong huminga, kung ano man ang means. Pero ang punto, it is appointed na mamamatay tayo. Ano? Pero ang pangako ay muling pagkabuhay. Tagumpay sa tukso. Yes. Tagumpay sa tukso dahil nagtagumpay si Jesus. So in principle, tagumpay tayo. Kanya lang in practice, pag tayo na tinutukso, sablay dito, laglag dito, di bangon ka lang, di ba? Bangon ka at inspired ka ng tagumpay ni Kristo. Hindi dahil babawi ako next time. Hindi. Kundi dahil nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, kasi nagtagumpay, aakayin ka niya sa tagumpay. Hindi dahil sa iyong lakas, magyayabang ka. Dahil sa biyaya yan, because of that, ano yun, pattern or example na ginawa ng Panginoong Hesus. So nagtagumpay siya bilang kinatawan natin, yun ang representation ng Matthew 4, na ang prinsipyo ay nanangan siya sa salita ng Diyos. So, konektado ka ba sa iglesia? Konektado ka kay Kristo. Ito ang medyo malagkit-lagkit na mahirap basta mawala sa pakiramdam. Ito ang reality. Kung ang church, kung ang Panginoong Hesus ay namatay para sa church, kailangan mong matagpuan sa church. Dahil may aspect ng corporate salvation. Minahal niya ang church, Ephesians 5, di ba? At inaghandog siya ng buhay. Corporate yung nature nun. Body. Yung body of Christ na yun, tawag sa theology, universal, all of the elect. All of the elect. Composition ng all elect or predestined to conform to His image. Nakikita yon visibly, kaya ang tawag ng confession natin, visible saints. Nakikita yung gathering together as a church, loving each other. At may purpose sila. Bakit sa pag-iral nila na articulated ng covenant na sinasabi natin? Kailangan ma-define yon. Bakit tayo narito? Anong gawain ng church sa mundo? Dapat define yon dahil dinefine naman ng Scripture. So, yun ang tulong ng articulation ng confession of faith. On the other hand, dahil confessional tayo, hindi nakasalalay kay pastor ang doktrina ng church. Ano doktrina niyo? Nakalimutan ko, tanongin natin si pastor, wait lang hindi, alam mo, at least yung summary. So, tapos alam natin yung responsibility articulated ng church covenant na traditionally handed down sa atin, bagaman kailangan i-improve. Kami, in-improve namin Dahil walang provision doon na paano kung umalis ka ng naninira ka. I-recommend ko sa church na nilapatan mo, disiplinahin ka ron. Or ayusin mo muna.
yung dumi mo rito. Dahil hindi kita i-recommend. Kasi may ganun eh. Kailangan recommended ka ng isang church, ng church sa pinanggalingan mo. Kaya kung galing ka sa isang church, kilala ng pastor yung church, hingan ka ng recommendation. Dapat lang yon, etiquette yon. Ano? Tamang asal yon. Lalo na kung magkakaibigan ng mga pastor. Ngayon, kung magkakaaway, that's another story. Pero ang sagwa, di ba? Pangit. Sasabihin nyo, mga miyembro nga, nag-aaway. Bakit yung pastor, binabawal nyo mag-aaway? Meron po, tahimik lang. Ngayon, basahin nyo yung post. At kung kilala nyo, alam ko na, di ba? Kulang na lang lagyan ng pangalan. So, lahat ng konektado sa iglesia bilang katawan kay Kristo ay bahagi ng tagumpay na kanyang natamo. Yan ang magandang principle. Kung ikaw, you belong to His church, as a body, bahagi ka ng tagumpay ni Kristo. Hindi mo makiklaim yan individually. Hindi. Dahil hindi mo kayang mabuhay Kristiyano na nag-iisa. At ang pinakamalapit na imahin dyan, ang tupa sa konteksto ng kawan na may pastol. Walang ibang konteksto. Wala po. Ngayon, papayagan kung tupa ka kung unsaved ka pa. Ang tawag doon ay wandering sheep. Di ba yun ang sabi ng Panginoon? Other sheep I have, but not of this fold. Them also I must bring. So that they become one flock and one shepherd. So regulated yun doon sa flock, sa community, sa context ng community. So, tanong, ano mga aral na dapat pakinabangan dito? Una, ang pagpapahalaga ni Kristo sa kanyang mga tao na bumubuo na iglesia ay pinatunayan sa masaganang biyaya na kaloob ayon sa pangangailangan nito para sa ikatitibay. Yung caption ko kanina sa aking post with our tarp, di ba? Ang pagtansya ni Jesus sa iglesia ay ipinakita sa pamamagitan ng masaganang pagkakaloob niya ng lahat ng pangangailangan nito. Para ma-equip ang church, pinagkalooban niya ng mga miyembro ang iglesia. At kung miyembro ka ng church, isipin mo, ang layunin ng Panginoon Diyos, ang layunin ng Panginoon sa iyo, bakit ka na dyan? Bilang kaloob ng Panginoon sa iglesia, sa pangunguna ng office bearer, ng iyong pastor sa iglesia, na kaloob din ng Panginoon sa iglesia na kinabibilangan mo. Kailangan mong makita na kapunuan ka sa kakulangan ng iglesia. Sa isang banda, kailangan makita mo na tugon ka ni Kristo sa pangangailangan ng iglesia. Nadyan ka because the church needs you as well as you need the church. So mutual taking ito. Kailangan mo ng iglesia, kailangan ng iglesia ang mga miyembro. Or else, hindi magiging iglesia kung pastor lang yan. Pwede baka fraternal yan or fellowship, di ba? So yun ang una, ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagpapahalaga sa pagkakaloob ng mga miyembro sa iglesia, kasama yung pagkakaloob ng office bearer sa iglesia, hindi lang pastor, kundi mga deacons. Ikalawa, bawat bahagi ng iglesia ay may bahagi sa layunin ni Kristo para sa iglesia o kanyang mga tao. Ang mga kakayahang kaloob ng biyaya ay gagamitin para sa kapakanan ng buong iglesia. Lagi natin sinasabi, hindi yan para sa ating sarili. Ikatlo at panghuli, ang kaloob na biyaya ni Kristo ay mula sa kanyang pagmamahal na pinatunayan hindi lamang sa kanyang paghandog ng buhay sa krus, maging sa ikakahanda ng iglesia sa pagharap sa kanya. Anong pangako ng Panginoon sa iglesia? Ephesians chapter 5. Upang ito'y pabanalin, linisin, at iharap sa Kanya na walang batik at walang kulubot. Tanong, mangyayari ba yon?
Kung hindi, unbelieving ka. Ang approach doon, kikilos ka sa liwanag nun. At titingnan mo ang church kung naroon sa ganong direksyon. Paglilinis, pagpapakabanal. Pag wala doon ang church, tawagin mo. Baka natutulog si pastor. O baka iba ang pinagkakaabalahan. Gigisingin natin. Dahil lihis yan sa direksyon. Kung nais ng Panginoong Yesus na ang kanyang iglesia ay mahirap sa kanya na walang dungis, walang batik, dapat ganun ang direksyon natin. Dapat yun ang tinutugis natin. Dapat nagiging banal tayo, maayos, malinis, sa harap ng Panginoon, siyempre, sa lahat ng ginagawa natin. May sanctifying power kaya ang salita, di ba? John 17:17, sanctify them with your truth. Your word is truth. Kaya sentro sa atin ang ministry of the word. And more on that, sa practical implication, alam natin na pinagpapastoran tayo ng Panginoon. First and foremost, sa pamagitan ng pulpito. Lalo kung matino ang preacher na nasa likod niyan. Hindi na yung expositor. Madami nang nalaglag na expositor. Yung matinong nag-handle ng salita, tapat siya. Ayon sa kanyang kakayahan, maibigay yung mensahe ng text. God will honor this man. Hindi kailangan maging sikat. Delikado ka. Kung maayos ang pangangaral, kung maayos ang pagtrato sa salita ng Diyos, Christ is heard. Nakatatakot to. Bagaman sa isang banda nakamamangha, di ba? Ephesians chapter 2, nasa Ephesians din. Ang sinasabi sa atin ni Pablo, di ba? Na doon nangaral si Jesucristo. Hindi naman nakarating doon si Jesus, di ba? Pero sa paanong paraan nila narinig ang pangangaral ni Kristo? 2:17. At yun ang dapat intindihin ng mga preacher sa kanilang paghahanda, sa kanilang motibasyon. You are preaching Christ. If you are faithful, Christ is heard. Or maririnig nila ang pangangaral mismo ni Kristo. Hindi ko alam kung paano intindihin yan, mga kapatid. Naniniwala lang ako doon sa text. Verse 17. Ano sabi? Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil at sa inyong mga Hudyo. Paano nangyari yun? Nakarating ba sa Ephesians si Jesus? Hindi. Naging church lang sila ayon sa Acts, sa ministry ni Paul. So wala tayong lulusutan maliban sa kapag maayos at tapat sa pangangaral ang isang mangangaral tungkol sa mga salita ng Diyos, ang nangangaral ay si Jesus. At kung nangangaral si Jesus, ang makikinig dyan, sino? Yung kambing? Hindi ho. Yung lobo? Hindi rin. Yung mga tupa. Kaya madidiscern mo kung tupa ka kung nakikinig ka sa kanyang salita. Ganun lang kasimple yan. Huwag nyo nang pahirapan. Nakikinig ka ba sa salita ni Jesus? Pastol mo siya. Ganun lang kasimple yan. At marirealize yun sa pamagitan ng pulpito, sa pamagitan ng ministry of the word. Kaya, alongside with that, kung anong tinatrato ng pastor sa pulpito, yun ang pag-ukulan mo ng pansin. Bawas-bawasan mo ang kati-tiktok, bawas-bawasan mo ang kapapanood sa kung sinong preacher dyan. They are not your pastor. Hindi kanya kilala. At yung sermon niya, hindi para sa iyo yun, para sa church niya. At yan ang temptation ng mga Christian, lalo na yung mga mahilig sa internet, o mahilig sa web, mahilig sa, ano yun? Sa social media. Bawas-bawasan nyo yan. Hindi ka lalagoy spiritually. Lalaki lang ang ulo mo. Eh baka pagpasok mo sa church, mauntog ka na ron. Kasi laki-laki ng ulo mo. Ito lang yan, mga kapatid, balik tayo sa basic. Iba't iba ang sitwasyon ng iglesia. Kahit sa Bagong Tipan, iba't iba ang trato ng Panginoon through Paul. Ganon din ang principle sa bawat iglesia.
Kaya yung pastor na pinakikinggan nyo na nagpipreach sa kanyang church, it's not for you. Makikinabang ka sa local preacher, sa local church. At yun ang temptation and challenge ngayon sa social media. Love your preacher, love your pastor, pray for him. Nagkukulang ba? Bili mo ng libro. May nakita ko ngayon na pangregalo sa pastor, isang basket na libro. Bago mo regaluhan ng libro, tanongin mo muna, Pas, may tanghalian ba kayo riyan? Hindi maisisigang yung libro. Hindi maisasaing yun. So, gawain ng deacon yun, deacon. May deacon ba rito? Oh, si deacon. Yun ang gawain ngayon. Kaya nga, yun ang helpmeet ng pastor. Ngayon, kung gusto nyo, magmakaawa ang pastor sa pulpito, kami po wala nang makakaing mamaya. Gagamitin pa nyo yung pulpito, hindi ho para doon yun. Ang pulpito ay para sa pangaral ng salita. Kaya nga may diaconate office to look after the concern ng pastor at ng kanyang pamilya. Para hindi maging personal ang tulong ng mga may kaya sa iglesia. Kami nagpe-pray ng deacon. Ayoko manghingi sa pulpito. Mamimisyos yung pulpito. At ayoko niyan, magagalit ang Panginoon, di ba? So, yun ang gift ng Panginoon sa church. Dahil ang kakayahang kaloob ng biyaya ay gagamitin para sa kapakanan ng buong iglesia. So, paano nila narinig si Jesus dun sa Ephesian church? By the preaching of the gospel, in particular, or by the preaching of the word in general. Ibig sabihin, matitino yung mga mangangaral doon. Talagang nagtatapat sa salita ng Diyos. Kaya ang narinig nila, ano sabi ni Paul sa Thessalonian while commending them, hindi nyo lang tinanggap ang aming salita bilang salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Yun. Yun ang realization ng pakinabang sa preaching or ministry of the word. Narinig mo ang Diyos. Huwag ka matutuksong gawin Diyos si pastor, idol yun. Lalaglag yan. Pag tinaas nyo yan, huwag nyo naman patapakan. Hamos siya lang siya nakatayo. Huwag nyo siya itaas. Huwag nyo naman siyang ibagsak. Hanggang nakatungtong yan. Oh, hindi matatakot bumagsak yan, nakaluntong yan eh. Ang mahirap pag tinaas nyo yan. Apektado kayo. So, ang kaloob na biyaya ni Kristo ay mula sa kanyang pamamahala na pinutunayan hindi lamang sa kanyang paghahandog ng buhay, kundi sa paghahanda ng iglesia. Anong hamon dyan? Yamang masagana ang biyayang kaloob mula sa pagliligtas na kay Kristo, sabi na Ephesians chapter 1, heavenly gifts. Yamang masagana ang biyayang kaloob sa pagliligtas na kay Kristo, hindi mo dapat isipin na wala kang magagawa para sa iglesia. Yan ba nasa isip mo? Na wala naman akong gagawin. Talaga may inip ka. At hindi mo makikita ang layunin, bakit ka miyembro ng church? Ask for help. Call a friend. Parang ganon. Dahil sila ang makakakita sa iyo, anong meron ka? At anong kakayahan ang magagawa mo sa church. So, hindi pwede, di ba? Ikalawa, dahil sa makalangit na kaloob na ito mula sa kanyang trono, hindi dapat tumigil sa iyo ang mga kaloob. Hindi ito para sa pakinabang mo, kundi para sa kapakanan ng kapatiran sa iglesia. Anong ginagawa mo ngayon sa church? Sino nakikinabang? Kailangan maramdaman ng church ang pakinabang ng ministry mula sa iyong kakayahan. Or else, pang sarili yan. Misuse mo ang gift. Yun ang komentaryo natin. Pero kapag ginamit mo yan ng angkop, makikinabang ang church. Dahil yun ang disenyo nun. Hindi yan para sa iyo. Hindi yan para sa iyo. Para yan sa kapakanan ng kapatiran. Pangatlo at panghuli, dahil iba't iba ang mga kaloob, hindi mo dapat ikumpara sa iba ang sarili. O hindi mo dapat ginagawa lamang ang ginagawa ng iba. Yung gaya-gaya. Hindi ho iyon maaari.
May unique purpose ang Panginoon sa iyo at sa bawat individual na bahagi ng church. At lagi ko sinasabi, you are responsible sa pagtuklas niyan. At matutuklasan mo yan kapag tinrato yan ng preacher sa kanyang mga salita. Available naman sa context ng iglesia ang spiritual gifts, yung Romans 12, 1 Corinthians 12, 1 Peter 4. Kung ikaw ay privileged na merong magtrato niya na isang preacher, hindi yan exhaustive, pero at least makikita mo anong lugar meron ka, saan mo nakikita yung sarili mo sa mga giftings na yan for the edification of the church. At least initially. Dahil dinescribe kung anong meron at inaasahan sa iglesia. Nariyan sa Corinthians 12, Romans 12, and 1 Peter chapter 4, 10 to 11. At yung iba dyan sa theology ay sinasabi na foundational, lalo na yung mga tongues and translation of tongues. Ngayon, kung may tongues nga sa inyo, sunod lang kayo sa 1 Corinthians 14. Ano? At walang babae. Kung meron, gaya-gaya lang kayo, putumaya. Hindi talaga kayo ang charismatic church. Kasi unique yun sa apostolic times. Medyo secessionist ang leaning. Hindi man ako nakasandal na ron. Kasi hindi ko ma-deny yung conversion ng maraming Muslim na nagpapatotoo. And who am I sa liwanag ng theological persuasion ko na hindi talaga converted or suspect ang conversion. Kahit sino hindi makakaarok niyan. Any question? So, ang paggamit mo ng mga kakayahang kaloob ng biyaya ng Kristo ay bahagi ng pagsulong ng pagkakaisa ng iglesia. Yan ang immediate context to preserve and maintain the unity. At ang mga tungkuling gagampanan mo sa iglesia ay ayon sa sukat ng kaloob sa iyo ni Kristo. So, hindi, ang term, sovereignly distributed. Dahil alam ng Panginoon, kaya ka na dyan, dahil may magagawa ka para sa church. At kailangan mo yun. Kailangan matuklasan niya. Kailangan ma-discern mo yan sa kalooban ng Panginoon and sa gabay o pag-akay ng kapatiran. Lalo na, yung mga spiritually mature sa church sa panguna ng inyong pastor. Question? So more on the source tayo and origin of that gift, dahil kailangan ma-establish yun, dahil dun tayo sa liwanag ng katotohanan yan, that is ruling, kaya tayo nakakakilos ng maayos at may lakas ng loob. Yep. Sa magtatanong po, please state your name and church po. Thank you. Good afternoon po. Ako po si Brother Paul from TBC. Question ko lang po regarding sa gift. Sa gift po ba ng banal na spirito, sino po bang makaka-discern? Yung sarili po ba natin o sasabihin siya ng mga kapatid natin sa iglesia? Both. Una, depende sa desire na makikita ng Panginoon sa iyo. Dahil bilang Kristiyano na bahagi ng church, tutubuan ka ng desire. Paano maging kagamit-gamit sa iglesia? Or else, walang purpose ang membership. Pangalawa, siyempre, yung pastor na dapat sana 2 or 3 steps ahead sa iyo na makaka-discern. Brad, try this. Baka meron. Then we'll talk. Di ba? Parang ganun. Or, ang nakita ko, hindi ako authority, pero sa aking pagtingin, sa karaniwang pag-discern, aalingaw-ngaw sa pulpito ang mga challenges from the sermon. Kasi yun ang basis ko eh. Pinagpapastoran tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ministry of the word through that man na tinawag niya. Kaya mula doon, lalabas sa sermon yan yung mga challenges, lalo na sa pangangailangan ng church. Kung kumikibo na yung budhi mo, may dumadating na, I want to be of use. Isa na yung hakbang to discern your gift.
Very practical way. Kasi inuuwi ko sa pulpito, hindi sa dunong ng pastor o ng sinuman. Sa salita pa rin ng Panginoon na aalingaw-ngaw at ipinapaliwanag sa likod ng pulpito. Dahil yun ang paraan ng Panginoon to pastor His church. If truly the Lord is our shepherd. So yung mga pastor, under shepherd yan, na pinagpapastoran din ng Panginoon. Di ba? So talagang ang pulpito, ang preaching, ang primary means ng Panginoon to discern that. And magtatagpo yan para ma-realize, meron nga. Meron nga. So walang 1, 2, 3, 4, papagod kayo sa susunod. Principle lang tayo, di ba? Sino pong magtatanong? Pastor Sam, baka may tanong po kayo. May 90 pa po kayo naiwan. Tulad ng sabi natin sa qualification ng pastor, may desire, which is a good thing, sabi ni Paul. So, desire, tapos graces, sino siya as a person, then giftings, up to teach. Kay Titus, able to refute those who contradict, parang ganon. So, may apologetic aspect, di ba? So, yun ang giftings niya. At alam niya yon, ini-exercise niya yon, bago pa man ma-discern ng church. Kaya nga na-discern ng church, meron nakita ang church. So kailangan natin ng iglesia na ire-recommend ng church at ire-recognize ng church. Ang tawag sa iba ron, church, congregational suffrage, kung tawagin. Kaya napakahalaga ng bahagi ng church sa Christian life. Lalo na pagdating sa pag-discern ng gift. Pastor, ako pa magtatanong. Ako po si Pastor Jason from Tipo Church of Christ. May mga pastor po nagsasabi para bang pampalubag loob nila yung mga para sa mga taong umalis or member ng church na nagpunta sa ibang church na ang pananaw po nila marahil ay hindi po itong member na umalis ay hindi siya great member or sheep sa church or sa pastor, and ang thinking ng pastor hindi siya yung great shepherd para sa sheep na iyon. Tama po ba yung ganun maging view? Sorry. Nagkamali siya sa pagpasok at pagiging miyembro ng church. Ang view po ng pastor, hindi ko lang kung pampalubag loob, pero ang dating is kaya umalis yung member ay dahil hindi siya ang great sheep para sa pastor, and yung pastor hindi siya great pastor doon sa sheep or member na umalis. Unang-una, hindi natin alam kung anong tunay na istorya. Pero initially, ang tingin ko ron, justifying his loss. Ngayon, kung babalik tayo doon sa principle ng Scripture na yung membership ay bigay ng Diyos, sovereignly distributed ng Panginoong Yesus, so it's either yung pastor, di niya naintindihan yung membership, o yung pastoral duty niya, or yung miyembro, na hindi niya naintindihan yung wisdom at yung purpose ng membership. Either of the two. Pero may isang mali dyan. And worse, dalawa sila na hindi nakakaintindi ng membership. Pero I don't accept yung ganun na masyado naman siyang discerning. Pero from a pastoral perspective, I don't buy that. And, follow-up question po. Pwede po bang sabihin nung isang member na umalis na hindi ako talagang member sa church na ito at sa nilipatan ko doon talaga ako member dahil doon ko mas na-exercise yung aking kaloob bilang bahagi ng church? So una, hindi mo naman pagbibintangan ng Panginoon, nagkamali siya sa paglalagay niya sa iyo. So whose fault is that? So kailangan marinig ko muna, nagkamali ako, nagmadali ako eh. Hindi pala ako dito, doon pala ako. Pero kung
siya lang ang magsasabi, ay, hindi pala ako dito, dapat doon pala ako. Again, hindi ko yun bibiling kahit 2.5. Dahil issue ng understanding sa nature and purpose of membership. Alam ko, he failed miserably sa principle na yun. Ginagawa na lang katwiran niya. Kasi doon tayo magtatatag sa principle ng Scripture. Sa halip na kanyang karanasan o discernment lamang. Pananaw mo lang yan eh. Pananaw mo lang yan. So, doon ko yan titingnan na your own understanding or observation. Pero maliwanag ang principle ng Scripture. It is a gift. Regalo ka ng Panginoon sa church. I don't even dignified yung ganun. Thank you po, Pastor. Wala, matigil na yung ganyan. Gising na po. Okay na po tayo. Ayan, okay na po. Na-recall na po yung 90 question. May 99 pa. And 95, 96 pa. Kasi may 4 na taon siya kanina. Good afternoon po. Ako po si Pastor Sam. Sa hindi po na nakakilala. Ito na po yung pinakahuli, number 1. So, ang tanong ko po, Pastor, kasi pwede ho ba na bilang mga tupa ng Panginoon, hindi ho tayo nararamdaman ho ng isang tupa na hindi ho siya talaga napapakain ng isang pastor. Baka naman may gusto siyang ulam. Sige. Hindi ho nabibigay eh. Sabihin pastor, hindi ho talaga siya napapakain ng wasto. Okay. From the ministry of the word. From the ministry of the word. Dahil ang napapansin niya sa kanyang pag-aaral ay napapansin niya sa kanyang mga sermons ay parang napupulot lang sa internet. Okay. At nakita niya ngayon sermon sa internet. Parating ganon. So parang pabalik-balik lang ba? So bilang isang tupa, Pastor, unang tanong, meron din ba tayo ng discernment doon sa isang pastor na nakangaral na hindi naman ako napapakain ng aking pastor? Pangalawang tanong, Pastor, kung hindi na ako napapakain ng aking pastor talaga, so in depthness of the Word of God, pwede na po ba akong umalis? Pero magpapaalam ka lang ng maayos. Okay, kasi karamihan kasi ng mga umalis sa mga members, siguro scapegoat na lang nila to, hindi na ako lumalago sa church eh. Mga ganun ba? Pero siguro may katotohanan din. Kaya umalis sila kasi talagang hindi naman talaga sila napapakain talaga ng tama. Yun lang po, Pastor, ang tanong. So unang-una, kung talaga nangyayari yan, bagaman hindi natin alam ang kabuuan, mahirap magbigay ng statement, pero by way of principle, kung mahal talaga niya ang church, manatili siya, kausapin niya si pastor. Huwag niyang ihiain sa maraming tao, lalaban yun. Kahit ako ganunin mo, sasagutin kita. May mic ako, wala ka, kawawa ka. Yung gano'n. Pero as a brother, I read your sermon like a sermon of Pastor Olan. Parang gano'n. What do you think? Totoo po ba yung Pas? So para naman bigyan siya ng time to recover. Plagiarism yun, technically, di ba? Lalo kung hindi niya binabanggit yung author. So, ano yun? Unethical yun sa isang preacher. Hindi naman natin pinagbabawal. Lahat naman ng preaching accumulated from the reading of the books and commentaries. Kanya nga lang, syempre, nagiging personal conviction mo yun kahit marami kang binasa. Pero you make it your own. Dahil marami nauna sa'yo na sinasangguni mo. Then you make your own statement according to your word, or verbatim, quote-unquote, di ba? Parang may ganon. So kaya ako, pagka sa post ko, may quote-unquote, ibig sabihin, di akin yon.
So, yung mga ganun, na bigyan niya ng benefit of the doubt si pastor, baka ang dami niyang trabaho. Nagkukulang siya sa pag-aaral. Ayoko maniwalang tamad siya. Hindi ko sinasabing tamad siya. So, baka tinatamad na maliit lang yung support, tapos may ganun pang standard. Di ba? Ang daming factors Tapos kung talagang gusto mo ipadama yung pagmamahal sa pastor, regaluhan mo ng libro. Or bayaran mo yung first sem sa GMA, pati pamasahe at pamerienda, pass, ito. You need to learn something. And we will provide for you, for your training. Ganun muna. Kung talagang ayaw na ayaw niya, pass, it's time for me to leave. Di ba? Ayaw mong matuto, alam ka naman ako magpastor. So, ang point doon ay gawin mo ang lahat na magagawa mo para makatulong ka sa pastor. Maraming issue in relation. Bakit may ganon? Huwag ka agad na ganon. So, give time to exercise sanctification. Means siya ng sanctification mo. And it's hard, di ba? Ganon talaga yun. At kung talagang ayaw at hindi, tumalikod na siya sa calling niya, kaya lang hindi siya makali sa pulpito dahil hindi siya marunong mag-work, di ba? Then, it's time for you to live. Till then muna. Tsaka ngayon, gumawa ng paraan para magpaalam graciously and silently na wala kang bibit-bitin. Hindi mo siya sisiraan sa iba. At yun ang kinocontribute namin sa Church Coven. Pag lumipat ka rito, see to it na hindi mo bibit-bitin ang mga naranasan mo hindi maganda sa church. Dahil hindi ka namin nire-recommendang tanggapin ng ibang church, lalo na kung rebap yan. At kung kilala ko yung pastor. At kung tinanggap ka ng without our consent, markado ka na sa amin. We will have no fellowship with you. Parang ganun. Kasi hindi ganun yun Hindi ka naman anathema, di ba? Pero ganun talaga yun. Nangyayari yan. Natatanggapin ng ibang church kahit walang proper communication and even understanding sa ibang church na pinanggalingan. Lalo kung rebap yan. So sa amin, yun ang disiplina as much as possible. Para hindi magkasama ng loob yung mga pastor. Dami na nga problema, dadagdagan mo pa, di ba? Ikaw naman, para madagdagan ng miyembro mo, tanggap ka ng tanggap. Di ba? Ang pangit nun. Hindi yun dapat. Okay. Gising na po. Kayo po mga kababayan, pwede po kayo magtanong. Ano po? Wag po kayo mahihiya. Hindi ito pastor's conference. Ano? Career of God's Glory po, Sister Gemma. Tanong ko lang, Pas, kasi ang kaloob po ni Kristo sa iglesia, binibigyan po ng kaloob po ni Kristo yung mga believers po, di ba? Yes. At nakikita po sa salita po ng Panginoon, sinasabi niyo po yung sa pulpit, inaano na po, ine-encourage na po sila. Pero ano po ang tawag sa mga tao po muna na member na naririnig po nila yung sinasabi ng pastor habang sa sermon. Pero sa ilang taon na nandoon sa iglesia at nakikinig, pero hindi nakikitaan ng anumang kaloob. Ano po ang tawag sa kanila? Anong magagawa sa kanila? Anong magagawa para sa kanila? Bilang pagmamalasakit sa miyembro, sa posisyon ng pastor, kausapin siya. Anong difficulty sa issue ng understanding dahil doon nagsisimula ang issue ng pagtugon. So, doon muna, spiritual issue yan. Bakit? Kung sa observation ninyo, nasa pastorate ay parang walang nangyayari. Isang taon, bata-bata lang yun. Tayo mo 5 taon. Hindi, ang point, meron kang responsibility over him. Bilang office bearer, na kausapin siya, nasa ng difficulty, nasa understanding, saan banda.
So, ako more on, turuan muna siya. Akayin muna siya. Magtiyaga sa kanya. Kung hindi niya makaya ang pulpito, baka masyadong technical ang dating o masyadong mabigat ang dating sa kanya. So, personal conversation. Lalo na sa issue ng using their gifts for the edification of the church. Tanungin mo siya, anong kakayahan mo, meron ka, anong nais mo para sa kabubuti ng church. So, yun ang ano. Kung hindi kumikibo. Yun po. Hanggang sa maubos ang biyaya ng pasensya nyo, at tanungin nyo, kailan ka ba uli naligtas? Yung muna, kailan nga ba uli naligtas? Pwede ba magpatotoo ka? Yun. Di ba? At least, hindi ka naman masyadong brutal. Reprobate yata ito. Bakit naman natanggap ko namin? Ang principle namin, magkamali na ako sa pagtanggap sa kambing kaysa magkamali ako sa pagtakwil sa tupa na kailangan tiyagain. Tiyagain. And be patient. Komentaryo lamang po. Baka sakaling makatulong sa inyong pakikinig. Kung minsan, ang tutok natin sa mga tupa. Kung minsan hindi natin nakikita ang mga tupa, willing silang kumain ng pagkain ng tupa. Ngunit ang ating mga pastor kung minsan kulang din sa pag-iisip na ano ba ang dapat ipapakain ko sa mga tupa? Baka pagkain ng mga kambing. Kaya pag pagkain ng kambing ang ipapakain mo sa kanila, tiyak yun ang papasok sa iglesia mo, kambing. Kaya huwag nating asahan na papasok ang mga tupa kung pagkain ng kambing ang kanilang kinakain. So, yun lang po ang aking, huwag nating masyadong titigan o kaya sisihin ng mga tupa. Baka tayo rin na may pagkukulang. Yeah, thank you po. Before we, sabi nga ng Panginoon, bago mo tingnan yung puwing ng iba, tingnan natin ang ating puwing. Dahil it takes two to tango, di ba? Thank you po. Go ahead, Bas. Si Pastor Aaron po sa River of God. Kasi pag-usapan namin ni Brother Ace yung case ni Ed Lapis. Siyempre may mga member na gusto nang umalis dahil false teaching nga yung naging issue. Assuming may napunta sa church namin. Assuming lang yung ganong case po ba sa kanya, ano po bang pwede po ba natin tanggapin yung mga member na umalis na ron? O ano po bang suggestion nyo sa nangyari sa issue niya? Una, mahirap patulan yung issue. Again, hindi natin alam ang kabuang senaryo. Pero unahin natin yung magta-transfer sa inyo kamo. Halimbawa, hingan siya ng conversion testimony. Again, dumaan siya sa proseso. Huwag nang pag-usapan ang tungkol kay Lapis. Baka mamaya magkaroon ng pamburayan or maging ballpen along the way. Unfair naman sa kanya. Manatili na lang siyang Lapis. Di ba? So, ang tratuhin natin yung individual. Huwag tayo matutukso na pumatol sa isyong yan. Dahil wala tayo doon. Hindi tayo hukom para humatol dyan. So, tratuhin natin siya ayon sa pangailangan niya. Kailangan niya ng maayos na iglesia. At dumaan sa proseso yung ng mga member pwedeng